Isipin mo ito, 2 taon kang nabubulok sa kulungan para sa mga paratang na alam mong sadyang hindi totoo. Ngayon, nakatayo ka, nakakadena, sa loob ng isang naglalakihang bulwagan. At hindi lang basta bulwagan ha, isang korte ito na punong-puno ng mga taong may kapangyarihan. Sobra. Kasi sa harap mo ay isang hari, tapos sa tabi niya ay isang makapangyarihang Romanong gobernador. Ang sasabihin mo sa susunod na ilang minuto, yon ang magdedesisyon kung mabubuhay ka o mamatay. Ang bigat noon. Sa ganyang sitwasyon, ang normal na gagawin ng tao ay kumuha ng sikat na abogado, di ba? Eksakto. Maglalatag ka ba ng mga teknikalidad ng batas para makahanap ng butas sa taso nila laban sa'yo? Hindi eh. Ang gagawin mo, titingnan mo sila sa mata at iikukwento mo lang ang sarili mong buhay. Isang napaka-unorthodox na depensa. Oo. Kaya itatanong ko sa iyo mga nakikinig ngayon, naisip mo ba na sa kaibuturan ng iyong pagkatao, anumang ang pinaniniwalaan mo sa buhay, ay mayroon kang sariling faith story o kwento ng paniniwala? At baka ito pa ang pinakamatalas na sandata na hawak mo. Nagbubukas ito ng isang mahalagang tanong tungkol sa kung paano talaga nag-iisip ang tao. Kasi lahat tayo, aminin man natin o hindi, ay merong pinaglalagakan ng ating matinding tiwala. Pwedeng relihiyon, pwedeng siyensya. Oo, o kaya ang paborito mong diskarte sa pera o isang pilosopiya sa buhay. Bawat tao ay may tinatawag na worldview onion. Teka, worldview onion? Parang sibuyas. Tama, isang patong-patong na sibuyas ng mga pananaw at ipinapalagay na katotohanan. Kapag nakikipag-usap ka sa isang taong sadyang sarado ang isip, hindi mo mabalatan ang sibuyas na yan gamit lang ang mga malamig na datos. O mga batas na nakasulat, di ba? Correct. Kailangan mo ng isang bagay na personal. Isang bagay na hindi nila pwedeng pabulanaan dahil nangyari itong mismo sa'yo. Okay, himayin natin ito. Binabasa ko itong mga notes natin ngayon na pinamagatang Lesson 39, Paul Before Roman Judges. At may isang eksena dito na pumukaw talaga sa atensyon ko. Yung sikat na makasaysayang drama sa loob ng korte noong unang siglo? Oo, kung saan si Apostol Pablo, ang kilalang misyonero, ay humarap sa matataas na hukom. Ang misyon ng ating malalimang talakayan ngayon ay silipin kung paano ginamit ni Pablo ang kanyang sariling kwento, ang kanyang faith story para balatan itong tinatawag mong worldview onion ng mga taong may hawak ng buhay niya. At hindi tayo pwedeng dumiretso sa kwento niya nang hindi inilalatag ang mismong eksena. Kailangan nating ilagay ang sarili natin doon para maramdaman mo ang tindi ng presyon. Sige nga, paano ba ang setup sa kwartong yon? Nakaposado si Pablo. Galing siya sa kanyang ikatlong missionary journey, dinakip sa Jerusalem dahil sa matinding gulo. Kaya siya inilipat sa Cesarea. Oo, at doon siya nabulok ng 2 taon. Kaya pagpasok niya sa bulwagan, rinig na rinig mo yung kalansing ng mga kadena niya. At yung mga taong nakaupo sa unahan, hindi lang sila ordinaryong hurado. Sila yung mga pinakamakapangyarihan at pinakadelikadong tao sa rehiyon. Bago natin pag-usapan kung ano ang eksaktong sinabi ni Pablo, ilatag muna natin ang mga tauhan. Mahalaga yan, kasi ang kombinasyon ng mga taong ito ay isang kompletong psychological nightmare para sa sino mang nasasakdal. May 3 pangunahing figura sa entablado mula sa source natin. Una si King Agrippa II, hari ng mga Hudyo, pero nakaupo siya sa trono dahil inilagay siya doon ng emperador ng Roma. Tapos pangalawa yung kapatid niyang si Bernice o Berenice. Oo, na laging nakadikit sa kanya sa mga opisyal na usapin at pamilyar din sa mga tradisyon ng mga Hudyo. At ang pangatlo, ito yung medyo nakakatakot, si Porcius Festus. Ang bagong talagang gobernador ng Roma para sa Caesarea. Trabaho niyang siguraduhin na susunod ang batas ng Roma sa lupain ng mga Hudyo. Isang taong batas, kumbaga, isang burokrata. Kung titignan natin ang kasaysayan at ang bigat ng mga pangalang yan, maintindihan mo agad kung bakit ito napakahirap i-navigate para kay Pablo. Parang isang modernong high-stakes televised trial, lalo na kay King Agrippa. Grabe ang background niyan. Apo siya sa tuhod ni King Herod the Great. Wait, si Herod the Great, yung haring nagutos na patayin ang mga sanggol na lalaki sa Bethlehem. Eksakto, dahil takot siyang may lumitaw na bagong hari ng mga Hudyo.
Kaya ang pamilya ni Agripa ay may mahaba at madugong kasaysayan ng pagtatangka na lipulin ang mismong kilusan na ipinangangaral ngayon ni Pablo. Hala, ang bigat ng history nila. Pero alam din ni Agripa yung kultura ng mga Hudyo, di ba? Meron siyang malalim na kaalaman sa kultura, sa mga propeta at relihiyon. Ngunit ang kanyang kapangyarihan at kayamanan ay nakasalalay sa pagiging sunod-sunuran niya sa Roma. Kaya isipin mo, iyon kung ikaw ang nasa posisyon ni Pablo. Paano mo ikukwento ang buhay mo kung dalawang magkasalungat na mundo ang kailangan mong kumbinsihin ng sabay? Isang Hudyo na may madugong baggage at isang istriktong Romano? Oo, kasi sa isang banda, nandyan si Agrippa na alam ang lahat ng inside jokes at kasaysayan mo. Sa kabilang banda, nandyan si Gobernador Festus na walang pakialam sa mga lokal na propesiya. Para kay Festus, ang mahalaga lang ay ang Pax Romana, yung kapayapaan at kaayusan ng imperyo. Paano ka gagawa ng isang depensa na magugustuhan ng isang ekspertong Hudyo at ng isang malamig na Romanong burokrata? Ang nakakabilib dito ay ang naging estratehiya ni Pablo. Hindi siya gumamit ng pangkalahatang talumpati na sabog ang direksyon. May target siya talaga. Oo, ituon niya ang kanyang atensyon sa paghanap ng common ground o iisang pinanggagalingan, partikular kay King Agrippa. Parang binasa niya muna ang kwarto. Alam ni Pablo ang psychological na sitwasyon ng hari, kaya ginamit niya ang mga salitang direktang nag-uugnay sa kanilang dalawa. Paulit-ulit niyang ginamit ang mga katagang ating relihiyon, ating mga ninuno, at ating 12 tribo. Wow, isang napakatalinong public relations move. Sa pamamagitan nito, pinoposisyon ni Pablo ang kanyang sarili hindi bilang isang rebelding nagdadala ng dayuhang katuruan. Gumagawa siya ng tulay bago niya ilatag ang kanyang mabigat na mensahe. Imbis na atakihin niya ang mga pagkakaiba nila, sinabi niya, nasa iisang kwento tayo. At ngayon na mayroon na siyang tulay, titingnan natin kung paano niya binuo ang kanyang mismong faith story. Kasi hindi lang siya basta nagrumble ng mga emosyonal na karanasan, di ba? Oo, kung susuriin natin ang mga notes natin, mayroon itong napaka-istriktong pattern. Isang kwentong may 3 malilinawan na kabanata. Isang klasikong estruktura na nagbibigay ng perpektong pacing. Ang unang bahagi ay ang buhay niya bago ang pananampalataya. Ano ang sinabi niya tungkol dito? Dito niya inamin ng walang pag-aalinlangan ang kanyang mga naging pagkakamali. Ikinuwento niya ang kanyang kahiyahiyang gawain bilang isang matinding parisay, yung kung paano niya mismong inusig ang mga tagasunod ni Jesus. Ipinapakita niya na kapareho ninyo ako ng pag-iisip dati. Tama. At ang ikalawang bahagi ay ang mismong pagbabago, ang dramatikong engkwentro na bumago sa buhay niya sa kalsada ng Damascus. Yung sikat na blinding light moment na bumaliktad sa buong mundo niya. At ang ikatlong bahagi ay ang buhay pagkatapos. 'Di ba? Oo, yung mga konkretong resulta at bagong direksyon ng buhay niya dahil sa pagtitiwala niya kay Hesukristo. Dito na magiging sobrang kawili-wili ang lahat. Kasi gusto ko mag-pushback ng kaunti sa estratehiyang ito. Sige, anong pushback mo? Kasi kung nasa korte ka, tapos literal na nanganganib ang buhay mo dahil sa paglabag sa batas, hindi ba sobrang delikado na ang ipangdepensa mo ay ang sarili mong emosyonal na kwento? Sa halip ng mga legal na ebidensya? Oo, sa mata ng batas ng Roma, parang wala itong bigat. Walang exhibits, walang alibi, walang cross-examination ng mga saksi. Bakit itinaya ni Pablo ang kalayaan sa isang kwento na madaling tawaging gawa-gawa lang? Kung titingnan mo lang ito sa ibabaw, mukhang ang isang manipis na depensa. Ngunit ang sentro ng testimonya ni Pablo ay hindi isang emosyonal na guni-guni. Ano ang pinakasentro nito? Ito ay nakatali sa isang napakalakas na theological na inaasahan, ang muling pagkakabuhay ng mga patay, ang resurrection. Kaya hindi ito simpleng kwento lang ng feelings niya. Ipinapaliwanag ng ating source na ang pag-asang ito ay hindi isang simpleng wishful thinking o pagpapantasya para sa isang magandang kinabukasan. Nakabase ito sa mga malilinaw na pangako ng isang Diyos na tumutupad sa pangako. Kaya nang ikwento niya ang Damascus, ang sinasabi niya kay Agrippa ay ang hinihintay ng ating buong bansa sa loob ng libu-libong taon ay nangyari na at nakita ko ito ng sarili kong mga mata.
Eksakto. Ginamit niya ang kasaysayan para sabihin kay Agripa na ang pag-usig ninyo sa akin ngayon ay pag-usig ninyo sa mismong mga pangako na pinangahawakan ninyo bilang isang Hudyo. Grabe, napakatalim ng argumentong yon. At hindi lang iyan, idagdag mo pa dyan ang tapang niyang ilatag ang mga kondisyon. Sa gitna ng kanyang kwento, ipinaliwanag niya ang 5 spiritual na pagbabagong gustong iparating ng mensahe niya. Ano-ano yung 5 yun mula sa notes natin? Una, ang mabuksan ang kanilang mga mata. Na nagpapahiwatig na sila ay kasalukuyang bulag sa katotohanan. Oo, medyo mapangahas, di ba? Pangalawa, ang lumipat mula sa dilim patungo sa liwanag. Pangatlo, ang pag-alis mula sa kapangyarihan ni Satanas patungo sa Diyos. Tapos yung pang-4, ang makatanggap ng kapatawaran sa kasalanan. At ang pang-5, ang magkaroon ng lugar sa mga pinabanal. Isinama rin niya ang katotohanan na si Kristo ay kailangang magdusa at bumangon mula sa mga patay para magbigay liwanag sa lahat. Isipin mo nga yan, nakapuposas ang lalaking ito. Siya ang nasa sakdal, pero sa puntong iyan, siya ang nag-aalok ng kapatawaran at kalayaan doon sa mga taong nakaupo sa trono. Binaliktad niya ang dynamics ng buong kwarto. Naging mangangaral siya imbis na nasa sakdal. Kaya ngayon, titingnan natin kung paano ito tinanggap ng 2 pangunahing tagapakinig niya. Spoiler alert, magkaibang reaksyon ni Festus at Agrippa. Magsimula tayo sa naging reaksyon ng Romanong gobernador na si Festus. Para kay Festus, ang sinabi ni Pablo ay walang atuturan. Puno siya ng pagdududa, tinawag siyang baliw o lunatic, hindi makatwiran at katawa-tawa. Sumigaw pa nga si Festus na ang labis na kaalaman daw ni Pablo ang nagpapabaliw sa kanya. Bakit? Sobrang bilis i-dismiss ni Festus yung mensahe? Kasi kailangan nating intindihin ang Romanong kaisipan noong panahong iyon. Sa pilosopiya ng mga Griego at Romano, ang katawan ng tao ay madalas ituring bilang isang kulungan. Kaya ang goal nila ay makawala doon. Tama! Ang layunin ng buhay pagkatapos ng kamatayan ay ang makalaya ang kaluluwa mula sa pisikal na anyo. Kaya kapag sinabi ni Pablo na may isang taong namatay tapos bumalik muli sa kanyang pisikal na katawan, para sa isang Romano, isang malaking hakbang paatras yun. Nakakadiri ito para sa kanila at ganap na laban sa lahat ng pinag-aralan nila. Kaya hindi lang ito bago para kay Festus, sumira ito sa buong pundasyon ng lohika niya. Nag-short circuit talaga ang isip ni Festus, pero sa kabilang banda, meron tayong King Agrippa. Naintriga siya. Kasi alam niya ang mga propesya. Naiintindihan niya ito. Bukas siya, nag-uusisa, pero sa huli, nananatili siyang undecided. Hindi siya nakumbinsing maniwala kay Jesus. Sabi niya pa nga, sa kaunting panahon ba ay iniisip mo makukumbinsi mo akong maging isang Kristiyano? Napagpasyahan lang ni Agrippa na walang ginawang mabigat na kasalanan si Pablo. Ngunit, dahil nag-apela na si Pablo kay Caesar, kailangan pa rin siyang ipadala sa Roma. At dito pumapasok yung napakagandang concept na nasa notes natin para ipaliwanag kung bakit ganito sila mag-isip. Ito yung Understanding Receptivity Matrix, di ba? Oo, iyan niya. Ipaliwanag natin ito sa tagapakinig natin. Isa itong sukatan, parang ruler, mula -12 hanggang -1, tapos ang 0 ay yung buong pagtanggap. Sinusukat nito ang dalawang magkahiwalay na bagay, yung pagkaunawa sa isip laban sa pagtanggap sa puso. So ibig sabihin ba nito, posible nang maintindihan mong perpekto ang isang mensahe sa iyong isipan, pero buong-buo mo pa rin itong itatanggi sa iyong puso? Nagbubukas ito ng isang mahalagang tanong at eksaktong ganyan ng mekanismo nito. Ipapaliwanag natin sina Festus at Agrippa gamit ang matrix na ito. Sige, unahin natin si Festus. Para kay Festus, ang issue ay nasa isip pa lang. Ang ideya ng muling pagkabuhay ay incredible o imposibleng paniwalaan. So bagsak siya sa pag-unawa pa lang. Dahil sa Romanong pananaw niya, nasa -12 siya sa understanding. Dahil hindi ito maproseso ng isip niya, natural na nakasara rin ang puso niya. Paano naman si Agrippa? Dahil sa kaalaman ni Agrippa sa mga propeta at tradisyong Hudyo, mataas siya sa pag-unawa, di ba? Baka nasa -2 na lang siya. Oo, nabalatan na ni Pablo yung unang layer ng worldview onion niya.
Nauunawaan ng isip niya ang lohika na baka nga si Jesus ang Mesiyas. Magit pagdating sa pagtanggap, doon siya bumangga sa pader. Nanatiling sarado ang puso niya. Ginamit niya ang kanyang volition o sariling kagustuhan para hindi tumugon kasi ang pagsang-ayon kay Pablo ay mangangahulugan ng political suicide para kay Agripa. Mawawala ang trono niya kung iisip ng Roma na sumapi siya sa isang radical na sekta. Naintindihan ng isip, pero sadyang isinara ng puso. Ang bigat nun. Kaya, ano nga ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Nakita natin kung paano naging mabisang kasangkapan ang isang personal na kwento para magtawid ng komplikadong mensahe sa iba't ibang uri ng tao. Napakahirap para sa sino man na makipagtalo sa isang personal na karanasan. Mahalaga na malaman mo ang sarili mong faith story, kung saan ka nagmula at anong paniniwala. Dahil kung paano mo ito ikukwento, tulad ng ginawa ni Pablo, ang magiging tulay para mas maintindihan ka ng ibang tao, lalo na kapag iba ang pananaw nila sa buhay. Gusto kong mag-iwan ng isang huling palaisipan sa mga nakikinig na nakabase sa natutunan natin. Kung iuugnay natin ito sa mas malaking larawan, Ano yon? nalaman natin na si Pablo ay nakatakda na talagang ipadala sa Roma dahil nag-apela na siya kay Caesar, anuman ang sabihin ni King Agrippa. Wala na silang power na pakawalan siya. Tama. Kung alam niyang wala ng epekto sa kanyang sentensya ang magiging desisyon ni na Agrippa at Festus sa araw na iyon, bakit niya pa ibinuhos ang lahat ng kanyang emosyon at ginawang personal ang kanyang testimonyo? Oo nga no. Para saan pa? Pag-isipan mo ito. Ano ang mas mahalaga sa kanya sa mga oras na iyon? Ang ipagtanggol ang sariling kalayaan o ang baka sakaling mabago ang puso ng mga mismong taong nakaupo sa trono para humusga sa kanya? Wow! Minsan, ang kwento natin ay hindi ginawa para iligtas ang ating sarili, kundi para sa mga taong nakikinig sa atin. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalimang talakayan na ito. Sana ay mahanap mo rin ang tapang na ibahagi ang sarili mong kwento kapag kinakailangan. Patuloy na mag-usisa at hanggang sa susunod.